mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***ing ang nagsasabi, diskarte na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa! I'd rather die as a hero and the truth sa Filipino people rather than die in vain. Good evening, sister. Taga saan ka? Mahina. Ayos ng signal, mahina. Hello. Oh, yan. Taga saan ka? May replay ba ulit? From Occidental. Saan? Occidental Mindoro. Okay, Mindoro. Okay. Ano tanong mo? Pwede mo, hindi lang ako is kasi dati ako negosyante. Okay. Dati ako may hardware, tapos cracking. And then, 2 years na akong nag-close ng business. Okay po kasi nag-divert ulit ako ng dati kong business or kailangan ko mag-divert ng ibang business. Hindi ko masasagot ng diretso sa iyo yun. On multiple factors. Kasi, obviously, hindi mo ginalingan o hindi ka naging magaling dun sa dati mong negosyo kaya bumagsak. Hindi ko alam kung ano cause ng pagbagsak ng negosyo. Pero definitely, possibly, isa sa mga dahilan yan, ikaw. Kasi yun lang naman ang pinaka-common grounds kung bakit bumabagsak ang mga negosyo eh. Yun ang pinaka-common grounds ng halos lahat ng bumabagsak na negosyo. Yung mismong may-ari. Either kinapos ka sa marketing, kinapos ka sa sales, tinamad ka, sinipag ka nga, pero wala sa hulog yung sipag mo. O baka nag-focus ka sa operations, hindi mo na napansin yung ibang parte ng negosyo, etc. Ngayon, tatanungin kita, ano ba dahilan kung bakit bumagsak yung dating negosyo mo? Ang pero nag-umpisa kasi ang problema ng business ko sa nagkaroon kami ng hiwalayan ng partner. Ayun na nga, so sabi ko na nga. Ang trouble nga talaga sa iyo. Oh, hiwalayan is one thing. Pero anong nangyari eksakto? Kasi wala namang pakialam yung mga customer o yung mga kliyente mo kung broken-hearted ka ba o full-hearted ka na nagmamahal eh. Nung time kasi sir nung time kasi na yan, sabay yung nagka-problema ako sa issue ng cheque. Ngayon, nangyayari ngayon, sabay na kumalat sa supplier ko yung problema sa business. Dahil nga doon, yung partner ko kasi dati rin agent din siya. Sa ngayon, agent siya. Ang nangyari ngayon, sabay-sabay, stop ng supply ng mga supplier ko. Gaano kalaki yung negosyo mo dati? Dati kasi may hardware ang hawak ko, tapos may packing. Ulit. Medyo nagpuputol-putol kayo. Hardware na? Hardware, construction materials, industrial parts, and then tracking po, 2 tracking. Okay. Gaano kalaki yung negosyo mo? As in, magkano yung pera na umiikot dun sa negosyo mo regularly? Kasi ako naging sa isang buwan po kasi umaabot ako umiikot sa isang month, umiikot nung fix na siya, nung kalakasan, umiikot siya ng 4M. 2M kada buwan? Yung cash flow mo? Opo. Tapos ang nangyari kasi sir, mayroon akong naging kakompetensya na isang corporation, nagtayo yung isang corporation in front of my business, the time na yan, nag-fold down ako ng halos 50%. Nagkaroon ko ng corporation sa Chinese. Mula nung nagsimula yung bakit anong nangyari? Bakit ka nag-fall ng 50%? Yung bang market mo generally coming from foot traffic? Kaya nakuha nila? Kasi po sila distributor sila eh.
Tapos importer, nag-import pa po sila. Oh, hindi naman Tapos ako automatic naman- yun ano eh. Hindi naman automatic yun na dahil may nagtayo sa paligid mo, babagsak ka kagad. Hindi automatic yun. Kasi tinan mo, pansinin mo, dito sa amin, sa lugar na to, ang dami namin dito, lahat kami, puro pagkain, technically magkakakompetensya kami. Pero di naman kami bumabagsak. Bakit di bumabagsak? Kasi simple lang naman yung konsepto. Yung market nila, hindi yun yung market ko. Ganon yun. So, ibig sabihin, yung market mo, dapat iwalay sa market nila. Paano nangyari na yung market mo napunta sa kanila? O paano nangyaring humina ka? Baka ini-expect mo lang, baka iniisip mo lang na napunta sa kanila. Pero ang totoo talaga, nawala ng gana yung mga kliyente mo kasi nawalan ka rin ng gana kasi bagong breakup kayo. Hindi, kasi sir, kumbaga taon na rin po kasi kami hiwalay before pumasok yung corporation. Ang ito kasi doon, pagdating po sa materials kasi, malaki, puhunan ka lang sa akin, sa kanila kasi selling na eh. Ulit. Medyo nagputol ka ng konti. Sa akin kasi puhunan pa lang. Kasi hindi naman ako bulk kung mag-order. Kanila, selling na sa kanila. Selling sa akin, kanila, puhunan pa lang. Kaya kumbaga, syempre yung mga users po kasi hindi naman lahat tumitingin kasi sa quality. Hindi ko pa rin magets yung konsepto eh. Saan galing yung, paano nangyaring napunta sa kanila? Yung mga, ano ba yan, customer o kliyente? Customer po. Paano napunta sa kanila? Like example po, sa mga Sentense, Del Bar, ganun. Kasi, like example, ang selling ko ay, sample lang po, selling ko ay 100. Okay. Sa kanila, 95. So ibig sabihin, umaasa ka talaga sa foot traffic. Yung mga naglalakad, yun ang customer mo. Yes po. Kaya ka nadali. Okay. Yung lupa Tapos sila kasi sa'yo, anong negosyo na yun? Sa'yo ba yun? Yes po. So, ang mangyayari niya, magpa-price war kayo kapag ka pumasok ka ulit doon sa parehas na negosyo na yun. Kaya mo bang tapatan yung presyo nila? Kasi sir, meron kasi akong dala na wala sila. Like example, parts. Gusto kong bumalik sa parts. Kasi yung mangyayari kasi kumbaga, ay inisip ko, yung construction kasi mabigat na eh. Ayun yung parts kasi, kumbaga galamay ko na siya, tapos hindi wala siyang kakompetensya na malaki. Kaya bala ko sana mag-start ulit sa parts. Gaano kalakas yung parts dyan sa lugar nyo? Nasubukan mo na ba yun? Natikman mo na ba ang merkado sa parts? Yes po. Bali doon talaga pa ako nag-start ng business kasi siya ay may tanong ako, kung dati mo na palang negosyo yung parts na yon at wala pala sila nun, paano ka bumagsak? Ang naging problema ko sir kasi talaga, naging problema ko, bumalat ang problema ko sa mga supplier ko. Gawa dun sa dating partner ko na agent din, and then nang sabay-sabay ko yung Teka ba na, alin yung problema na tinutukoy mo na kumalat? About this insurance. About sa? Nagkaroon ako ng bound check na time na nagkaroon ako ng kakompetensya. Hindi yan sa cheque eh. Sa pera yung problema mo eh. Kasi kung nasusustentuhan naman yung mga cheque na yun, hindi tatalbog yun. Yun sir, kasi sir, nung nag-operate na kasi yung kalaban ko na corporation, nag-fall down na ako ng minsan 50% or more than 50%. So yung bakit hindi ka nag-focus sa parts nun? Kung ngayon nare-realize mo na kung saan ka bumagsak, ba't di ka nag-focus sa parts ng mga panahon na yun? Kasi sir, yung parts kasi, kumbaga, ang parts kasi, hindi naman ganun kasi kalakas ang bentahan ng parts. Hindi, unlike kasi sa construction materials talaga na, kumbaga, wala kasing off-season ang construction materials eh. O hindi nakuha mo na yung sagot sa mismong tanong mo. Hindi uubra yung parts. Kasi kung dati nga, hindi gumana, dahil hindi huli gagana yan, maliban na lang, mag-iiba ka ng merkado. Hindi lang foot traffic yung mga customer na kukunin mo pati social media traffic. Ganon yun. Yes. Uubra yan kung magso-social media ka. Pero within the location lang. Tapos dahan-dahan ka lang muna. Kasi mamaya, nabombahan ka na nga ng una, mabombahan ka uli ng pangalawa, durog ka.
you have to make sure na meron ka man lang panlaban dun sa konsepto nila ng ng price war. Kasi obviously nagpa-price war 'yan eh. Dahil corporation sila, kaya ngayon nila ibaba yung presyo kasi kaya nilang kumuha ng bultuhan eh. Yun yung mahihirapan ka. Kaya mo bang lumaban ng price war sa kanila? Kung kaya mo, edi go, diretso ka na kagad. Pero kung hindi mo kaya lumaban ng price war sa kanila, siguro naman sobrang daming negosyo sa paligid na pwede mong simulan. Yes po, sa ibang mga players po, sir, kaya. Except lang po sa example sa steel, cement, and plywood, ganun. Di alam mo na, iwasan mo ngayon yung mga yun. Magkaroon ka lang ng ganun. Just for you to have those items na fast moving. Kasi technically fast moving yan eh. Yes. Tapos, ako ang suggestion ko, bumira ka na kagad ng mga... Ito magandang suggestion. Bumira ka ng mga ahente. Yung mga ahente na yun, sila yung magko-close ng deal. Nakakita kayong construction sa paligid. Kino-construct pa lang o merong mga nagpaplanong mag-construct. Kausapin nyo na kagad. Tapos social media marketing mo. Banata mo ng gusto. Nakuha mo? Yes, sir. Pero kung ang aasahan mo lang kasi, isipin mo, kung aasahan mo lang, foot traffic lang, yung mga naglalakad lang, matatalo ka talaga ng price war dun. Hindi talaga uubra. Bakit? Magkakaproblema ka eh. Hindi naman ganun ka-komplikado yung konsepto eh. Nagka-problema ka na dati sa price war ninyong dalawa, magkakaproblema ka ulit sa price war ninyong dalawa pag umasa ka sa parehas na market na inaasahan mo dati. So dapat may maiba sa sistema. Ikaw na ngayon bahala kung paano gagawin mo dyan pagdating sa marketing. Kasi it's a matter of marketing, sister eh. Tapos yung closing mo ng marketing, yun naman ngayon yung sales mo. So yung marketing mo, you make sure na kilala ka talaga ng mga tao sa paligid, alam nilang sa'yo dapat sila kumuha. At the same time, yung mga sales mo dapat sobrang sipag din mag-close ng deal. Kasi nadali ka na ng kalsada dati. Kung aasa ka ulit sa kalsada ngayon, pwede naman. Pero hindi pwedeng kalsada alone lang yung aasahan mo na yung mga naglalakad lang sana sa'yo bumili. Kailangan mo ng dagdag bukod dun. Kasi kung di mo napapansin ng mga tao ngayon, hindi na lumalabas. Kung aasahan mo lang yung kalsada lang, alam mong babagsak ka talaga. Kasi hindi lang naman yan sa konsepto na may kakompetensya ka eh. Hindi lang yan sa konseptong may kakompetensya ka sa gilid mo eh. Doon din yan sa konsepto na halos ayaw na ng mga tao lumabas sa panahon natin ngayon. So ano ngayon ang ibig sabihin? Dahil ayaw na nilang lumabas, alam mo nang bawas na kagad talaga yung mga makakakita sa negosyo ninyong dalawa. Kayong dalawang kayong dalawang magkakompetensya. So maaaring hindi lang ang dahilan ng pagbagsak mo dahil sa kakompetensya mo, maaaring ang dahilan din ng pagbagsak mo dahil masyadong marami ng atensyon na pinupuntahan ng mga tao ngayon sa social media na halos ayaw na nilang lumabas. Make sense? Ngayon, ang tanong ngayon, ano ngayon ang gagawin mong bago? Yun ngayon yung i-figure out mo muna. Alamin mo muna kung anong gagawin mong bago. Kasi kung gagawin mo lang din yung katulad ng ginawa mo dati na siyang nakapagpabagsak din naman sa'yo, alam mo nang hindi uubra yun. Mag-aantay ka lang ng customer na nalalapit sa'yo para magtanong ng kung ano ang binibenta mo. Alam mong hindi gumagana yun. Bakit? Nasubukan mo na dati yun eh. Na-wash out ka lang ng kakompetensya mo. O ngayon, ano ngayon ang pwede mong gawin? Yun na ngayon ang dapat pag-isipan mo. Kung babalik ka pa dyan sa negosyo na yan. Kung hindi ka na babalik sa negosyo na yan, then isip ka na ngayon ng ibang negosyo pwede mong simulan tapos aralin mo na ng gusto. Pero dapat barya-barya lang muna sa umpisa, hindi ka pwedeng bumomba. Otherwise, nadali ka na nga ng unang beses, madadali ka pa ng pangalawa. Gets mo? Yes. Pero pwede follow-up question, go. Sige, sulitin mo na, dito ka na eh. Kasi naglalaro kasi yung utak ko. Gusto ko kasi kumbaga nandun ako, may knowledge na ako doon. Ngayon, ang isa ko pa kasing pinaplano is mag-market ng pyesa. Okay. Marketing. Parang, kumbaga, wala akong pwesto na re-rentahan, pero mag-market ko. Maka-direct na ako sa supplier ko. Pwede yun. Yun na nga yung sinasabi ko mismo na anong gagawin mong kakaiba kaysa sa dati mong ginawa na bumagsak ka nung ginawa mo yung mga bagay na ginawa mo dati. Gagana yan. Ngayon, ito suggestion ko sa'yo. Ito suggestion ko sa'yo. Hindi mo pa nabibili yung pyesa, ibenta nyo na. Paano ibig sabihin na ganun? Simple, may supplier yan di ba? O ngayon, diretso ka na kagad sa supplier kapag may order na. Yun na ngayon yung magpapaikot ng negosyo mo. Mas okay yung ganun. Tapos yung supplier mo na yung bahalang mag-deliver. Kung ano paano gagawin. Gets mo? Yes po. Okay, yun na mismo yun. Ganun na mismo.
Yun mismo yung ibig ko sabihin. O yun, alam mo na, uusad ka dun sa gano'n kapag ka ang binainggahan mo, yung mga customer na kinlose nyo yung deal nang wala pa sa inyo yung mga pyesa, tapos i-deliver na lang sa kanila. Pero, you have to make sure na alam nila at naiintindihan nila na mas mura nga kayo. Pero may konting katagalan, mag-aantay lang sila ng konti. Kasi wala pa sa inyo yung item, kukunin nyo pa sa kung sino may supplier nyo. Gets mo? Yes po. Punta kami ngayon, boss. Sige, diretso lang kayo rito. Nandito kami sa Dome sa Viewpoint sa Angono Rizal. Sige, sister, follow-up question. Go. Thank you, sir. Ayun lang. Yan ang kagandahan. Alam mo, yan ang kagandahan kapag alam mo na yung sistemang iniikutan mo. Dudugtungan mo na lang kung paano gagawin mo. Kapag ka kasi bumagsak ka sa isang negosyo na kabisado mo, ang ibig sabihin nun, hindi ka nakapag-adapt. Yun ang malamang na nangyari nun. Hindi ka nakapag-adapt o nagkaroon ng pagkakamali along the way. Yung mga pagkakamali, pwede mo na ngayong baguhin pagkatapos mong bumagsak. Kasi minsan kailangan mo munang mahimas-masan eh. Minsan you have that delusion, everything is going, wala mo na ngayon, sister, nakalive ako eh. Everything is going fine and well until magkaroon ng problema. O tapos nagkaroon ng problema, hindi mo masyadong pinansin, dun pa lang sa konseptong bumabagsak na kayo, dapat pinansin mo na kagad dun eh. Dun pa lang sa konseptong bumabagsak na kayo, dapat pinansin mo na kagad dun. Ang nangyari, hindi mo pinansin yung problema na, oo, baka pinansin mo nga, pero kinapos yung mga bagay na ginawa mo para mapaahon ulit yung negosyo na yun. Ngayon may mga bagong ideas ka, pwede mong i-testing yung mga bagong ideas mo, pero dahan-dahan ka lang. Kasi hindi mo gusto yung mangyari, yung mabombahan ka na nga ng una, nabombahan ka pa ng pangalawa, putang ina, lagatok ngayon ang budget. Follow-up question. Galing kasi sir, yung isa ma-open ko lang din. Meron kasi kumbaga, padating kasi sa pyesa, meron pa kasi ako kumbaga mga stocks pa kasi ako eh. Kaya kumbaga iniisip ko, dun ulit ako mag-start. Oh, yun na mismo. Ayan na nga. I-dispatch mo na lahat ng meron ka dyan. Para makapagsimula ka na kagad. Puta, pera na yan. Natutulog lang sa bahay mo eh. Pera na yan. Natutulog lang sa bahay mo eh. Paikutin mo na yan. Pakilusin mo na yan. Paganahin mo na yan. Thank you, sir. Thank you. At least, meron na akong isang nabuong desisyon. Thank you so much. Sige, galingan mo. Bye-bye. Thank you, bye. Okay, dito naman tayo sa kabila. Baka magtampo naman kayo eh. Tampong kulangot. Laptube TV. Naalala ko yung nakita ko ng tayo. Putang ina mo, ito na naman tayo. Ano ba to? Ba't ganito? Anyari. Brother, good evening. Taga saan ka? Good evening po. Good evening, brother. Ano tanong mo? Kuya Jess, Huwag mong i-mute, brother. Nawawala ka. Huwag mong i-mute. ayan po. Low. Yan. Okay na. Go. Yan. Huwag mo i-mute. Ayan. Ayan. Sige, mute mo pa. Nasa notepad po kasi yung tanong ko eh. Okay, sige. Mukhang ginawa mo yung assignment ng isang araw. Opo. So, Okay. ito po. So, why do bad things happen to good people po? Doon sa premise pa lang na yun, mali na agad yun eh. Yung mismong tanong, mali. Hindi assurance na pag mabuting tao ka, may mangyayari sa'yong masama. Hindi assurance yun. Hindi rin naman assurance na pag mabuting tao ka, may mangyayari din sa'yong mabuti. Tignan mo, why do bad things happen to good people? Pwede mo rin namang ibaliktarin yun, di ba? Why do good things happen to bad people? Pwede mo rin namang baliktarin pa yun. Why do bad things happen to bad people? Pwede mo rin baliktarin pa yun. Why do good things happen to good people? Di ba? Hindi assurance na kapag mabuting tao ka, masama ka agad yung nangyayari sa'yo. Hindi assurance yung ano. Yung mismong premise pa lang, may problema eh. Yun yung pinag-usapan namin kanina nung isa rito sa sa mga nagtanong ng live, na yung konsepto na karma. So kung hindi daw pala totoo na may mangyayari sa yung masama pag masama ang ginagawa mo, hindi rin totoo yung blessing. Bakit? Yung konsepto ng blessing, sabi niya, parang may mangyayari sa yung mabuti, parang something to that effect. Sabi ko, tama naman. Hindi naman automatic yun na dahil gumawa ka lang ng mabuti, mag-bless ka kagad. Hindi automatic yun. Hindi rin naman automatic na dahil gumawa ka ng masama, may masama kagad mangyayari sa'yo. Hindi automatic yun, brother. Yan ang sagot ko. Follow-up question, brother.
Meron pa po. Bakit po ganun? Ang hirap po magbasa kapag may nababasa kang unfamiliar words. Lalo na kapag may mahaba ka, kailangan mo pa i-research or i-translate pa sa Tagalog para maintindihan. Kasi nakakawala ng flow. Tulad po ng Biblia. Paano po ba yung resolbahan? Kasi gusto ko rin po magbasa eh. Yun na mismo yun, nasagot mo na. Ang sabi mo, pagka merong mga salitang hindi mo maintindihan, kailangan mo pang umanap ng parang dictionary, gano'n. Tapos, nakakawala ng flow. Totoo naman, nakakawala talaga ng flow. Ang tawag doon, momentum, nasisira momentum mo. Na, imbis binabasa mo ng tuloy-tuloy, nangyayari tuloy, kukuha ka pa ngayon kailangan ng dictionary kasi merong isang salita ron, naipit ka ron sa salita, hindi mo maintindihan. Well, wala kang magagawa. Ganun talaga yun. Kailangan mong palawakin yung vocabulary mo para pag nakasalunga mo ulit yung parehas na salita sa susunod na pagbabasa mo, alam mo na ngayon kung ano ibig sabihin. Vocabulary yan, brother eh. Yung problema mo, problemang vocabulary. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman nag-iisa, ganyan din naman lahat ng nagbasa ng Biblia in the past. Kahit ako, ganyan din ako dati. Kakaproblema ako sa vocabulary ng Biblia. Bawa, yung mangingisda, mamamalakaya. Sabi ko, ano yung mamamalakaya? Mga panahon na nagbabasa pa ako ng Biblia, hindi ko talaga alam kung ano yung mamamalakaya. Alam mo, wala akong dictionary, wala akong means eh, kasi bata pa ako noon eh. Siyempre, wala akong choice kundi magtanong. O tapos kakatanong. Inaabot ako ng katagal-tagal bago lang maintindihan yung salitang mamamalakaya. Katagal-tagal na inaabot ko para lang maintindihan ko yun. Nandun kasi yan, dun sa mga magtsatsaga. Yung mga hindi magtsatsaga, wala talaga kayo mapapala. Yung mga magtsatsaga, sila yung natututo. O tinan mo, hindi mo naman masasabing hindi ako natuto eh, diba? Yun na mismo yun. Kasi nagtsaga ako. Yun mismo yung konsepto. Gets mo? Po. So, last question po kasi marami pa po akong tanong eh. Next time na lang po itatanong. Isa-isa na natin yan. Maganda yung mga tanong mo eh. Sige po. Para po sa inyo, regardless po sa religion or spiritual, paano kaya to? Ako naman ang may tanong, sandali lang, mabilis lang to. Paano ba to binabalik dun sa malaki yung mukha ko tapos maliit lang dito sa may bandang gilid yung nagtag? Ngayon lang po kasi ako umakyat ng leg kaya hindi ko po alam paano yan. Ngayon ko lang din natsambahan tong gantong putang inang problema eh. Baka nyo update na po yun. Tinanong ko na yung live ko kanina eh. Paano kaya ito aayusin? Anyway, sige, tuloy mo na yung tanong mo. May sasagot naman siguro ng tanong ko dyan. Mamaya konti lang. Ito po. So, regardless po sa religion, why, para po sa inyo, what happens after we die po? Hindi ko alam, brother. Hindi ko alam. Diretso, hindi ko talaga alam. Basta ang alam ko, may kumakalas sa tao Marami po kasi na energy. Ang tawag, buhay. Kung saan pumupunta yung buhay na yun, hindi ko alam. Pero nakikita mo naman kung ano nangyayari sa katawan pag namamatay, nabubulok ang katawan sa lupa. Kalansayin na lang yung mga tinitira. Pero yung buhay, kung saan pumupunta yun, hindi ko alam kung ano. And hindi ko alam na wala talaga akong alam. Hindi ganun. Pero sa sobrang dami ng nabasa ko, hindi ko alam kung alin doon yung totoo sa hindi. Kasi doon pa lang sa dalawang malalaking libro eh. Diba yung Biblia at saka yung Quran? Doon pa lang magkabanggaan na kagad yung dalawa na yun eh. Okay. Yun ang sagot ko ron. Wala, yun nga yung dahilan. Ba't gusto kong tumawid sa kabilang buhay agad-agad eh. Para makita ko na kagad kung anong nangyayari doon sa kabila eh. Ayun. Paano kaya ito? Ako tuloy nagkaroon ng problema ngayon. Hindi ko alam kung paano inaayos ito. Ano kaya ito? Gusto ko yung ako lang mag-isa tapos isang maliit lang dito yung kausap ko. So, dalawa lang naman lagi nag-uusap dito. Nakapagpataw lang talaga. Anyways, follow-up question, brother. Ito po, last na po to. Tapos gagawa pa po ako ng question. Sa next time. Yun, putang ito. Hindi naman po eh. Kala ko naayos. Last question po. Sige, About po sa babae, bakit po sila napaka-emotional? Siguro ginawa sila ng Diyos na gano'n. Kasi halos lahat ng babae gano'n eh. Yun lang naman ang maisasagot mo doon eh. Halos lahat ng babae gano'n. So malamang ginawa sila ng Diyos na gano'n. Pwede mo rin tanongin bakit kaya halos lahat ng lalaki may pantog na napupuno? Bakit kaya halos lahat ng babae nagkaka-menstruation? Parang something to that effect yun eh. Pero parang nakita ko na kung paano yung problema eh. May settings nga rito. Pindot-pindot ko. Pindot lang ako rito eh.
Sige, follow-up question, brother. Wala na po, Kuya Chester. Maraming salamat. Kinakabahan po ako. Di po ako makapag... Relax ka lang. Oh, pero tingnan mo, nakita mo, diba? Sinulat mo yung tanong mo, ngayon nakapagtanong ka na maayos. Ito mo. Ay, Kuya Che, tuwing gabi po, pinagdadasalan ko po kayo. Ay, salamat, brother. Pagdasal lang, huwag niyo akong pagdadasalan. Magkaiba yun. Ay, Pinagdadasalan nyo. Hinihiling ko po kayo sa Diyos po, sana kunin po kayo dyan sa langit na huwag po kayong ganyan yung gusto ko makadasal. Yun lang po yung Sana kunin ka na kagad, gano'n, sana kunin ka na ng Lord. Yung mga gusto kong dasal. Ayoko na sana kumaba pa yung buhay mo. Okay na ako rito eh. Okay na, ayos na, solved na ako rito eh. Okay na, nakuha ko na lahat ng gusto ko eh. Kasi yung... Bored na ako rito, bored na ako rito. Naboboringan na ako rito sa buhay na to. Wala na masyadong adventure sa akin dito sa buhay na to eh. Parang, hindi naman lahat ng bagay na testing ko na gano'n. Pero at the very minimal, yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko, nakuha ko na eh. Nakuha ko na yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko eh. So, yun po yung sabi ng tito ko eh. Kapag mayaman na po kayo, tapos kinuha niyo na po lahat, parang wala na pong silbi. Mabuhay. Boring na. Totoo yun. Seryoso, legit. Totoo talaga yun. Yun po yung hindi ko yun na-expect na eh. Yung napanood ko po yung last video live niya po. Meron po kayong ano ba yun? Existential crisis po ba yun? Existential crisis. Yun. Ngayon okay naman ah. Wala naman ako nung existential crisis. Kasi pag sinabi mo existential crisis, crisis yan eh. Kaya sinabing crisis yan. So ang konsepto, existential crisis, merong crisis. Merong crisis na nangyayari. Ngayon, ako naman ngayon, wala na ako nararamdaman na gano'n. Kaya ang meron ako ngayon, excitement. Dati hindi ko kasi alam kung ano ginagawa ko rito sa mundo. Ngayon, alam ko na kung ano ginagawa ko rito sa mundo eh. Nandito pala ako para makatulong sa ibang tao. Tapos pagdadasal nila ako. Tapos pag nakinigan Diyos sa dasal ng sobrang daming tao, baka may pag-asa ako. Kaya, may dahilan na ngayon, ba't ako nabubuhay? Hindi na ngayon parang alatsamba na katulad dati. Dati kasi alatsamba lang. Walang, gumawa ng pera, gano'n. Gawa ng pera. Ayan, ang putang ina mo! Naayos ko na! Research. Yeah, sige lang. May natutunan akong bago. Naayos ko na yung problema. Wow. Dito. Kung gusto nyo pumasok dito, sige, pumasok na rin kayo. Okay. Sige. Sabi mo. Sige nga, sabi mo. Kailangan, mabilis na to. Tuto ko na muna sa inyo camera. Sige. Ingat kayo ha. Good night. Okay, sige. Alright. Okay sa alright. Okay, baba ka na ulit. Ano ang next question mo? Go. Meron ka ba? Yun lang po, Kuya Chester. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Sige, next na kagad tayo. Next. Lerma. Ito, babae muna. Teka lang, sumanaan dyan. Pwede na kayong pumila rito. Lerma, good evening. Puta, ang daming ang haba ng pila rito sa kabila. Dito. Dito sa kabila, 3 lang. Lerma. Pagka mawala si Lerma. Pumuna ako dito. Mr. Sherman. Mr. Sherman, dali. Wala, okay, next na. Demon King. Magandang gabi, Ayan, si Chester. muntikan ka na. Teka, baba ko muna sa Demon King. Demon King, akit ka lang ulit mamaya. Brother, good evening. Taga saan ka? Taga QC. NCT. Okay, ano tanong mo? Ang tanong ko, natagpuan mo na ba yung tunay na religion? Magandang tanong yan. Hindi ko alam. Mas madali siyang sagutin ng hindi ko alam eh. Mas madali siyang sagutin ng hindi ko alam eh. Kasi ito kasi problema eh. Tingnan mo, ito ang problema eh. Lahat ng tao, halos,
lahat halos ng theist na naniniwala sa religion, kapag tinanong mo sila, nakita mo na ba yung totoong religion? Ang sagot nila, oo. Tapos tanong mo sa kanila, ano yung totoong religion? May isasagot sila. Ano yun? Yun yung kinabibilangan nila. Yun ngayon yung bias nila. Automatic yun. Automatic yun. Ano totoo? Katoliko. Ano totoo? Iglesia ni Cristo. Ano totoo? Born again. Ano totoo? Islam. Ano totoo? Blah blah. Diretso kagad yung sagot nila. Without considering the surrounding circumstances, surrounding factors, sa sobrang daming religion sa buong mundo. Sa buong mundo, di lang sa Pilipinas, sobrang daming religion sa buong mundo. What made you sure 100% na sigurado ka na talagang yan na talaga yun? Nang hindi mo man lang naikumpara yan sa ibang mga religion in existence sa panahon natin ngayon. Kasi in case hindi nyo alam, napakasaling sabihin nung unang panahon na itong religion natin sa Diyos. Kasi wala pa masyadong daming kakompetensya eh. Pero ngayon, tinan mo, ang dami. Ang dami. Isipin mo, sa Kristyanismo lang, under Christianism, po, kanang mo, sobrang dami. Libo. Sa Islam, 2. Mahigit. Marami-rami rin sa Islam eh. May Shia, may Sunni, at saka meron pang mga iba pang mga parang maliliit na mga extremist group sa may bandang Middle East. Tinan mo, ang dami. Yes. Ang dami. Hindi ko alam, yun lang sagot ko sa'yo. Hindi ko alam. Meron akong sarili kong paniniwala. Ito problema ko. Yung paniniwala ko, ibinabangga ko sa paniniwala ng iba, at kung sakali mong yung paniwala mo mas malinaw kaysa sa paniwala ko, then, yun ngayon yung pipiliin ko. Tapos pag meron ulit mas malinaw, lipat ulit doon. Pag mas malinaw, lipat ulit doon. Ganun ang sistema ko. Maganda yan. Gusto mo bang malaman yung tunay na reliyon? Kasi according to the survey, 49, correct me if I'm wrong, 40,000, isa lang yung bayan ng Diyos. And according to the scripture, if there is a city of God. Do you believe in that? Nakasulat naman sa Biblia yun, oo. So, kung nakasulat sa Biblia, siyempre alam mo kung ano yung nag-iisang bayan ng Diyos at saan ito lilitaw. Hindi. Nakasulat yun sa Jerusalem. Ang sabi, magbuhat sa Jerusalem eh. Tama yun, magbuhat sa Jerusalem. Sabi sa Mateo 21:43, alis sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang pagkakabuhat. Totoo naman. Oo. Kaya nga, magbuhat nga sa Jerusalem. Saan ngayon nilagay? Sa Jerusalem. Aalisin, ililipat sa bansang magkakabunga. Ito ngayon ang problema mo, propesya yun. Ano ngayon na ibig sabihin? Magkakatotoo in the future. Ano ngayon ang ibig sabihin nun? Pwedeng kahit sino mag-claim yan. Ano ngayon ang ibig sabihin nun? Putang ina, problema ngayon yan. Bakit? Kasi sa sobrang daming nag-claim yan, brother, sa loob ng 2,000 taon, ano ngayon ang assurance na sila yun? Yes, 2,000 taon na nakasulat yan dyan, brother. Dahan-dahan, 2,000 taon nakasulat na yan dyan. Dahan-dahan, ang dami na naligaw dyan. Isipin mo, ang Sabadista, kinlaim nila yan. Ang Iglesia ni Cristo, kinlaim nila yan. Ang Dating Daan, kinlaim nila yan. Halos lahat ng religious organization, brother, kinlaim nila yan as soon as mabasa nila yan eh. So ngayon, ito ngayon ang problema. Ito ngayon ang problema. Ano ngayon ang assurance na ikaw yan? O yung sinasamahan mong grupo yan? According to the scripture, sola scriptura. Sabi kasi, di ba, sa Lucas 21:15 yata yun. Brother, ganito na lang. Ang programa ko kasi nakatutok dun sa konsepto ng tanungan at ako yung tatanungin para makapagbigay tayo ng informasyon sa mga tao. Pag ang mangyayari, mababaliktad yung programa at ikaw ngayon ang mangangaral, dapat gumawa ka ng page mo tapos dun mo ako imbitahan. Gawa ka page mo tapos dun mo ako imbitahin. Yun ang pwede. Libre lang naman ako eh. Pipila ka lang. Okay lang ba? Mag-guest ka sa live ko? Pwede naman. Pipila ka nga lang. Mahaba-haba ang pila. Hindi lahat napapagbigyan. Hindi. Babypass na natin. Ay, hindi ganun ang proseso ko, brother. Hindi ganun ang proseso ko. Kailangan mong i-consider na unang-una importante ang oras ko. Tinapin dami lang nanonood sa akin. Di ba? Kumpara sa content na nanonood sa'yo. Kailangan mo i-consider yun, brother. Hindi ka pwedeng arroganteng pupunta sa programa ko. Hindi, babypass na natin. Ako, pumunta ka sa programa ko. Pumunta ka rito kung kailan ko gusto. Wala kang magagawa, Chester. Hindi pwedeng ganun, arrogante. Hindi. Siyempre, igagalang pa rin natin yung decision mo, yung oras mo. Ikaw pa rin naman susunod. But I want a commitment. Brother, hindi mo yata kilala kung sino kausap mo. I know. Siya pala, sige, magpapakilala na ako, no? Ako si Totoy Bibo. Tignan mo, tanong natin sa audience, kilala nyo ba siya, audience? Yung totoo, diretsahan lang, kilala nyo ba siya?
Siya nga pala, para makilala niyo ako, meron ako. Tignan mo yung comment. Meron ako Kita mo? website. Yun na ibig ko sabihin. So hindi, kung gusto mo, welcome ka, punta ka dito. Yun pwede, entertaining kita. Wala naman akong choice pumunta ka rito Tignan mo yung audience. Hindi, kaya lang. Hindi ka nila kilala. Sabi mo kasi, Ito kasi is your yung question and problema. answer. Ito problema. It's your life. Yung programa ko kasi, nakatutok ito para sa mga kapwa-taong may mga gustong itanong sa akin. Hindi ito nakatutok para sa programa mo na gusto mong mangaral sa programa ko, hindi ubra yung brother. I know. Although, alam ko naman ang sagot at alam ko yung bayan ng Diyos, i-share ko sana. Then, because it's your decision, I respect. Salamat, na-appreciate ko naman yung respeto mo. Yes, if you want to know me, I am Totoy Bibo. Meron ako website, totoybibo.com. Yan. Ngayon, isa nga pala akong MCGI, active. And nakita ko yung guesting mo sa Holy TV. And maraming akong dapat na ituro, no? Well, it's your life. So, I respect. So, yun lang, brother. Sana MCGI? Since 2016 until now. Nauna pala ako sa'yo, 2006 ako Paatong masasabi ko, kung makapasyal kayo sa totoybibo.com, ako lang naman yung mga kaaway na lahat at iniyakan nila. Oo, kasi ayaw nila akong makausap. So, yun lang, Salamat, brother. Chester, salamat sa pagpapaakyat at enjoy the life. Sana mag-guest ka sa pagka libre ka. Pagka nakita mo akong may problema ako ngayon. Wala akong Facebook. Kagagawa ko lang ulit ng bagong Facebook account. So, kung matatandaan mo, sige, ipipm na lang ganda dito sa TikTok. And I hope sana makapasyal ka doon sa website ko. Tignan natin, brother. Tignan natin. Hindi ako makakapag-commit. Tignan natin. Ayan. Salamat at paki-follow itong bago niyang account kay Chester. Marami kayong matutunan pero it's much better na yung conversation. Kaya na siyempre live niya to, we have to respect. And I know, actually, alam ko na yung tanong, alam ko na yung sagot. But we have to respect. Well, maraming salamat sa mga viewers, no? More power kay Chester. Salamat, brother. Salamat. Okay. Okay. In case hindi nyo alam, napakarami ko pong religious organization na pinasok. Oo, sobrang dami kong religious organization na pinasok. Kasi masipag ako magpapasok sa iba-iba reliyon Para lang maintindihan kung ano yung mga pinapangaral nila doon. So, syempre, alam mo yun, coming from the perspective na naghahanap ka ng totoo, mahirap kasing magpakasigurado na ito yung totoo. Tapos sigurado ka na kagad, mahirap Lalo na kapag hindi mo pa naibabangga yung paniniwala mo sa ibang paniniwala, mahirap magpakasiguradong yan kagad yung totoo. Delikado masyado, delikado. So marami ako religious organization na pinasok. And frankly speaking, hindi naman detalyado pero alam ko kahit pa paano yung konting doktrina ng bawat religious organization. Halos lahat ng religious organization na sikat sa Pilipinas, pinagtiyagaan ko. Inisa-isa ko. Tapos sabi nung isa, Wakanda forever. Anyways, sige, next na tayo. Okay. Demon King, ito yung naipit kanina. Hindi ko sinasadya. Wala naman tayong choice Ngayon, pinag-aaralan ko ngayon Islam. Islam naman tayo. Check natin ito. Islam. Brother! Good evening. Taga saan ka? Pampanga, sir. Pampanga. Okay. Anong tanong mo? Sir, tanong ko lang po, anong komento niyo sa mga nangyayari about sa politika ng Pilipinas? Magulo. Yun, one word, magulo. Ang dami sakit ng ulo Especially tulad yung nangyari kay dating Presidente Duterte. Tapos ngayon parang naglipa na naman yung mga tawag dito, mga addict sa ating lipunan. Ang totoo, hindi ko... Sige lang. Dali, picture daw muna. Ikaw din. Okay, sige. Kami ka muna sa live.
Okay. Muntinlupa? Puta, layo niyo pa. Salamat. Thank you very much. Salamat sa pagbisita. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo. Balik kayo ulit ha. Thank you ha. Okay, going back sa pinag-uusapan natin. Politics is politics. Yung nangyayari ngayon, mataas ang emosyon ng mga tao, bla bla. Ngayon, unti-unti, parang, alam mo yun, so yan ako sa politika. Hello, good evening. So yan ako sa konsepto ng politika, diretsahan. So yan talaga ako sa politika. Kasi, alam mo yun, kalawat ka ng strategy kung paano sila maboboto ng mga taong bayan. Kalawat ka ng strategy kung paano sila magugustuhan ng mga taong. Dali, picture mo. Hindi po. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Salamat. Okay, going back sa pinag-usapan natin. Here's my 2 cents. Hindi ako naniniwalang si Duterte kinuha dahil lang pumayag si Duterte na makuha siya dahil lang matanda na siya. Kasi maraming iba't ibang sinasabing dahilan kung bakit pumayag si Duterte na kunin siya. Kasi meron siyang option na pumalag In case hindi nyo alam, puta, napakaraming tao sumusuporta dyan. Isang patawag lang, haharang ang taong bayan dyan. In case hindi ninyo alam. Tinan mo, kahit nga sa mga kamusliman sa Mindanao, papayag ba yung mga yan? Diba? Puta, kung halimbawa, loyalista ako na Duterte, putang ina nyo. Kunin nyo yung presidente ko, putang ina, patayan tao. Wala akong pakialam sa inyo. Kinang ina nyo, patayin nyo muna ako over my dead body. Mataas sa tao masyado yan Diba? Masyadong mataas sa tao si Duterte para pabayaan na lang na basta na lang kunin ng kahit na sino. Ganon yun Ngayon, pumayag kasi siya. Pumayag si Duterte. Nagkakatalo na lang kung bakit siya pumayag. Kung di nyo napansin, ang hiling niya lang, bigyan nyo lang ako konting oras para i-lecture ko kayo. Naalala nyo yun, nung hinuhuli na siya, so may video na lumabas, nung mismong eksaktong panahon na hinuhuli siya. Pabigyan nyo lang, sasama ako sa inyo, bigyan nyo lang ako ng konting oras kasi baka hindi na ako mapagbigyan ng oras para makapag-lecture sa inyo. Ang hiningi niya, konting oras para makapag-lecture siya. Pero, ultimately, sinabi niya sasama siya. Bakit? Yun ang tanong dun Yun ang tanong. Alam niya na illegal yung nangyayari. Alam niya, imposibleng hindi. Alam niyang illegal yung nangyayari. Under Miranda rights, di ba, na you have the right to remain silent, anything that you say can and will be used against you in the court of law, you are welcome na kumuha ng abogado mo. Kung hindi mo kaya kumuha ng abogado, ikukuha ka ng abogado ng estado, di ba, etc. Ngayon, ang sabi niya, kailangan ko yung anak ko, si Sarah, kasi si Sarah abogada rin. O mo abogada, yun ang ngayon ang legal counsel niya. Hindi pinayagan. Diba? Pati doktor, ayaw. Hindi pinayagan. Diba? So dun pa lang sa konsepto na yon, takina kung ikaw si Duterte, eto brother, eto, may tanong ako sa inyo Pilipinas. Sa akin muna, sandali, atensyon ninyo. May tanong ako sa inyo. Kung ikaw si Duterte at hindi pinayagan ng abogado, hindi rin pinayagan ang doktor, sasama ka ba? Hindi. Ikaw hindi. Yung iba tanong natin, sasama ka ba? Yes or no? Hindi. No. Yung isa sasama, sabi. No. Merong nag-yes dito, merong nag-yes din. Hindi. Yung isa, yes. Okay. So, greater majority nag-no. Greater majority, hindi. Ang sagot. Ang isang matalinong abogado, alam mo ang karapatan mo at alam mo rin kung paano tatapusin ang isang kaso. Ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang isang kaso based on my opinion, at hindi naman ako abogado, pag nakita mong mali yung nangyayari at paraan ng paghuli sa'yo, sumama ka na. Sumama ka na. Bakit? Matatapos na kaagad yung kaso. Ano yan ang tawag nila dyan, fruit of a poisonous tree.
Fruit of a poisonous tree. Ay, tanin. Yung picture. Ay, thank you, boss. Okay, thank you. Salamat po, salamat po. Ingat po kayo. Okay. Fruit of a poisonous tree. Ano ang konsepto ng fruit of a poisonous tree? Pag may mali sa proseso, lahat ng mga susunod possibly mali na rin. So sa akin, diretsahan, pag may mali sa proseso, agad lang kung matatapos yung ano niya. possibly. Tamo? Wala masyadong nag-iisip ng ganyan. Wala masyadong nag-iisip ng ganyan. Wala masyadong nag-iisip ng ganyan. Ang daling tapusin ng kaso kapag mali ka agad yung proseso. Sa bagay, syempre, pag ordinaryong taong bayan ka nga naman, busy ka nga naman sa ilaw, tubig, renta, paano kikita pa, paano palalaki pera mo. Busy ka sa ganun understood. Hindi mo na talaga mapapagtuunan ng oras yung konsepto ng legal, yung konsepto ng spiritual, at napakaraming iba't iba pang mga bagay na sobrang importante. Hindi lang sa'yo personal, kundi pati sa lipunan. Wala masyadong nag-iisip ng ganyan. Caught on camera. Tangina, caught on camera. Ang sabi, gusto kong pumunta dito si Sarah. Siya yung aking magiging legal counsel. Abogado di ba? Ang sabi ni Tore, hindi po papayagan na makapasok. Ano? Hindi nyo papayagan? Hindi po papayagang makapasok. Sige, sasama na ako. Woohoo! Walang nag-iisip. Walang nag-iisip. Putang ina. Article 59, Section 3 ng ICC Code. Sa ICC mismo galing. ICC mismo nang galing. ICC mismo galing. Ang proseso ng ICC ng paghuli ng tao galing dun sa bansa kung saan man sila pumunta para hulihin yung kung sino man, at ginamit nila yung ginamit nila sila Interpol. Tapos ginamit nila PNP. Ang gobyerno naman, si Bongbong, pumayag kasi hindi na makikilos ang PNP, ganyan kalaking tao. Dating presidente, hulihin mo, ganun na lang. PNP lang basta nag-desisyon sa sarili nila. Hindi pwede. Hindi pwede. So may approval ng may approval ng presidente. Pero ang proseso ng ICC, kailangan dumaan muna sa korte ng mismong bansa kung saan siya huhulihin bago ngayon makalabas ng bansa. Hindi na sunod yun, minadali. Fruit of a poisonous tree. Parang may napanood din akong video ganun kanina sa Sir Chester. Parang yung si Bongbong Marcos mismo yung nag-utos. Siya talaga mag-uutos. Hindi kasi pwede na basta mo na lang hulihin ang kahit na sino under criminal charges, tapos PNP pakikilusin mo, tas ganyang kalaking tao nang walang approval ng presidente. Bakit? Magiging national problem yan, ano ka? Magiging pambansang problema yan. Ayun, ganun kasimple konsepto, pumayag yung presidente. Pero hindi lang naman, in case hindi nyo alam hindi makakapasok ang ICC sa isang bansa kahit miyembro pa niya yung bansa na yon kung walang approval ng mismong bansa. Ang katibayan, hindi lang naman si Duterte ang may warrant of arrest sa ICC. In case hindi ninyo alam, hindi lang si Duterte ang may warrant of arrest sa ICC. May warrant of arrest din sa ICC si Netanyahu, na presidente ng Israel, at saka meron ding warrant of arrest si Vladimir Putin, na presidente naman ng Russia. Pero tignan mo, yun sa atin lang ang nahuli. Diba? So alam mo, na politika talaga yan. Alam mo politika yan. Alam mong politika yan. Alam mong politika yan. Ngayon, ikaw si Duterte, alam mo, hindi mo bababasubaliin, putang na. That person is an outstanding politics
Strategy magician. Tangina, ako na lang nag-invento ng salita na yun. Strategician. Ang galing eh, no? Tingnan mo, isipin mo nga naman, kapag ka hindi ka pumayag na mahuli ka at may namatay, kasalanan mo ngayon. Ba, ganyan yan eh. Oh. Pero pag pumayag ka na mahuli ka under circumstances na mali yung pagkakahuli mo, malaki ngayon ang porsyento na ma-dismiss na ngayong kaso internationally, malaki pa ang porsyento na yung anak mo maboto bilang presidente. Tamo, tangina, walang nakaisip. Walang nakaisip, walang masyadong nag-iisip, walang masyadong tumitingin, walang masyadong tumitimbang ng mga behind the scenes. Ang nakikita nyo lang face value. Di nyo nakita behind the scenes. Bakit? Tangina, isipin mo pag nagkaroon ng public outcry. Kung magkaroon halimbawa ng EDSA revolution, ano ngayon ang mangyayari? Walang choice ang gobyerno. Siyempre, automatic na agad yan. Martial law, baka yun na nasa isip ng Marcos. Martial law. Ito problema mo. Kahit pa mag-martial law, pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala kang choice kundi bumaba dyan. Pag hindi ka na gusto ng taong bayan, kahit magdeklara ka pa ng martial law, wala kang choice kundi bumaba dyan. Wala kang choice. Diba? Ganun kasimple konsepto. Gusto mong pahabain termino mo, propose ka martial law. Kung gusto ka pa ng taong bayan, papaalala ko lang, kung gusto ka pa ng taong bayan, mananatili silang nakabaw at nananahimik lang at walang ginagawa. Pero ito problema mo, nasa panahon na tayo ngayon ng internet. Patay. Isang email lang, makikialam na kagad ang iba't ibang mga bansa. Isang tutok lang ng camera, makikialam na kagad ang iba't ibang mga bansa. Dahil sa kapangyarihan ng internet, mas mahirap na ang politika ngayon kaysa dati. Dati pwede pa eh. Pag hindi nakatutok ang mainstream media dyan, at patay mali siya lang ang mainstream media dahil lahat halos ng mga presidente na pinamunuan nila ng dahas ang bansa nila, kinukuha nila mainstream media. Bakit? When you control the information, you control the facts. When you control the information, you control the facts. Ano ibig sabihin? Ikaw na ngayon ang makakapaghabi ng kahit anong gusto mong sabihin sa taong bayan pag kontrolado mo ang mainstream media. Dati, eto problema. Ang mainstream media natin ngayon, sa panahon ngayon, nasa internet na. At lahat ng tao may access dyan. Yun ang problema ngayon. Kahit sino, kayang maglabas ng kahit anong video na natutukan lang ng camera nila. Kahit sino, kayang maglabas ng kahit na anong video na natutukan lang ng camera nila. Hindi na gaya dati ngayon ang labanan ng politika. Dati ang labanan ng politika napakadali. As long as you control the media, you control the facts. As long as you control the media, you control the demographics of the narrative in a specific country. Hindi na ganun kadali ngayon. Hindi na ganun kadali. Ito problema ngayon. Ito ngayon ang problema. Nadapa ata ang Marcos. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Pero baka meron silang inaasahang outcome coming from dun sa pagkakahuli kay Duterte na hindi sumunod sa plano. Baka ang ine-expect nila dahil dun sa dami ng outcry dito sa bandang Davao at sa bandang Mindanao na may mga nagsasabing hihiwalay ang Mindanao, akala ata nila magkakagulo pag hinuli. Ngayon, may pagkakataon na sila para makapag-propose ng martial law. Ito problema, hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda, putang ina mong talino. Napakatalinong matanda. Naisahan ang bata. Ayan ngayon ang problema. Hindi nila inaasahan yata na magiging peaceful at sasama na lang basta yung matanda. Kasi mali pagkakahuli. Pag mali ang pagkakahuli, sumama ka na lang. Ganun kasimple konsepto. Para tapos na agad ang problema. Ang daling ma-dismiss ng kaso, dun pa lang sa konsepto na merong mali sa proseso pa lang. Pag sa proseso pa lang mali, i-expect mo na kagad malaking porsyento mabasura yan. Bakit? Kasi uulitin ko, kasi you are presumed innocent
until proven guilty. Yes! Isa sa kagandahan niya kapag presumption of innocence ang pinagbabasihan. Kapag presumption of innocence ang pinagbabasihan, automatic na halos yan na pag may mali sa proseso, halos nandun ka na sa konsepto na ibabasura kaso. Hindi ako abogado, ulitin ko, opinion ko lang personal yan. Pero ulitin ko rin, hindi ako tanga at hindi ako bobo. Hindi ganun kakomplikado ang buhay Pilipinas, lalo na kapag matalino ka. Pag mataba ang utak mo and you are outstandingly good at strategies, automatic na kagad, simple ang konsepto. Minsan, sa katangahan ng kalaban mo, pabayaan mo lang silang gawin yung gusto nila, tapos sila na rin yung madadapa sa sarili nilang kagagawan. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila. Nakita mo ang nangyari dun sa ano ko? Nakita nyo ang nangyari sa Facebook ko, di ba? Nawala yung Facebook ko, di ba? O, tingnan nyo ngayon, lalo sumikat yung Project 1M. Nakita nyo? Oo nga pala, sir. Ano nangyari? Nakita nyo rin na nawala yung 150,000 ko, di ba? Nakita nyo nawala 150,000 ko, di ba? O ngayon, lalong sumikat ngayon ng Project 1M. Bakit? Kasi you have to understand when to fight and when to raise your white flag. Halos walang nakakaintindi niyan. Halos walang nakakaintindi. Law number 43. Kung hindi ako nagkakamali, 48 laws of power. Know when to surrender. Alamin mo kung kailan ka susuko. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na yung pagsuko mo hindi ang ibig sabihin ay pagkatalo. Sometimes in war, you have to lose the fight for you to win the war. Wala halos nakakaintindi niyan eh. Sometimes you have to lose the fight for you to win the war. 48 laws of power, Sun Tzu Art of War. Halos walang nakakaintindi niyan. Tangina, karamihan sa mga tao ngayon, puta magtataka ka kung ano ginagawa nila sa buhay nila, kung bakit parang ang dating, naghirap sila sa buhay nila, sa araw-araw ng buhay nila. Tapos, when you dig deeper, you understand that there's nothing underneath the hood. Walang laman yung hood, kaya di makaabante. Sa kotse, ang ganda nga ng labas. Ang ganda ng kotse mo. Ang ganda ng iPhone mo. Pero walang laman ang kukote mo. Yun ang karamihan. Yun ang karamihan. Ito pa problema, isa pang problema. Kapag naluto utak mo sa drugs. Sumasang-ayon ka na lang sa mga strategies na nakapaligid sa'yo. Hindi na masyadong matikas ang isip mo. Sa matitibay na payo, natatatag ang mga bansa. Sa mga mabubuhay na payo, nawawasak ang mga kariyan. Hindi ko alam kung sino nagpayo ng ganyan kay BBM. Pero obviously, ayan na ngayon ang possible na simula ng pagbagsak niya. Ang may sabi, no other than Attorney Salvador Panelo. No other than Attorney Salvador Panelo. Yan ngayon na nakikita ko. Wala masyadong nakakapansin niya na nakikita nyo face value. Kawawa nga naman yung matanda. Yun na nakikita nyo. Kawawa yung matanda. Ako ang nakikita ko, merong isang hindi birong talinong matanda na kinuha nila at alam na nung matanda na yun na mamamatay na rin lang naman siya at may sakit siya at may problema. Might as well die for a good cause. Might as well die for a good cause. Ano good cause? Hindi ko alam. Maaaring dahil sa politika, o dahil sa pamilya niya, o dahil sa bansa. It doesn't matter na. Ang bottom line, simple. Hindi biro ang talino ng matanda. Hindi lang masyadong naintindihan ng taong bayan. Hindi naintindihan. Simple yung konsepto eh. Walang nagtatanong, bakit sumuko yung matanda? Walang nagtatanong, tangina nyo, isa sa mga pinakamagagaling na prosecutor ng Davao. Ano ka ba? Isa sa pinakamagagaling na prosecutor ng Davao yan, in case hindi nyo alam. Tangina, isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategy magician ng Pilipinas. Hindi nyo napansin, tamo, walang nakakapansin sa inyo Pilipinas eh. Halos walang nakakapansin sa inyo eh.
Nakakapagtakang halos walang nakakapansin. Hindi nyo napansin, paanong bigla na lang all of a sudden coming from an unknown place, kasi yung Davao kasi in case hindi nyo alam, yung mga ordinaryong taong bayan dito sa Metro Manila, hindi naman kilala ang Davao eh. Ano ba na hindi kilala ang Davao? Alam lang nila pangalan ng Davao. Alam nila pangalan ng Davao. Pero kung ano yung kalakaran sa Davao, durian, ganun, pero other than that, wala na masyadong alam ang karamihang Pilipino dyan eh. Pero tingnan mo, ngayon, ang alam ng mga Pilipino tungkol sa Davao, durian at Duterte. Paano nangyari? Paano nangyari? Walang nakapansin. Paano naupo si Duterte nang halos wala man lang banner, nang halos wala man lang print ads, nang halos wala man lang commercial sa TV? Paano nangyari? Paano all of a sudden, biglang kilala na siya ng halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa? Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko na ngayon biglang all of a sudden, balik tayo sa panahon bago pa maluklok si Presidente Duterte dati. Putang ina, halos walang nakakakilala sa kanya, biglang all of a sudden lahat ng tao, landslide, gusto na kagad yung matanda. Apo? Paano nangyari? Walang nakakapansin. Paano, naalala nyo pa ba yung panahon? Paano nyo nakilala si Duterte? Naalala nyo pa yung panahon na yun? Hindi yan dahil sa debate. Oo, may mga debate. Pero alam nyo naman, bago pa yung mga debate sa TV, alam nyo, kilala nyo na siya bago pa siya sumalang. Dahil yung debate na yun, yan yung mga panahon pa lang na nangangampanya na sila. Nangangampanya na. Pero long before, bago pa mangampanya, kilala nyo na si Duterte. At alam nyong taga Davao siya. Paano nangyari? Paano nangyaring biglang all of a sudden kilala na ng buong Pilipinas itong isang mayor na taga Davao na minsang panahong walang nakakakilala sa kanya sa mga taga Metro Manila? Paano nangyari? Tamo, hindi nyo nare-realize eh. Tangina, walang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak ng matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. Tangina, walang nag-iisip. Walang nag-iisip. Paano nangyari yun? Sige, paliwanag nyo nga sa akin. Paano nangyari na hindi kilala si Duterte sa Davao, biglang all of a sudden, kilala na siya ng lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. When I say hindi kilala, hindi ibig sabihin sa Davao. Oo, alam na ng mga taong taga Davao yan. Kilala talaga siya roon. Kilala din siya sa buong Mindanao. Wala tayong pag-uusap doon. Pero dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng Pilipinas, hindi siya kilala. Pero bigla na lang, all of a sudden, biglang gusto na kagad siya ng taong bayan. Tapos, bigla na lang din, landslide sa kanya ang boto ng halos lahat ng tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Wala halos nag-iisip eh. Wala halos nakakapansin. Walang nakakapansin, walang masyadong nag-iisip. Lahat ng tao, bulag. Bulag. Nakilala nyo. Pero paano nyo nakilala? Mababalikan nyo pa ba? Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. Wala na. Naalala mo pa ba, brother, paano mo nakilala si Duterte? Yung pagkakalala ko po, nung yun po, nagkakampanya na sila sa presidency po niya. Oo. Parang naihay po sa balita. Doon lang nagkaroon ng malaking impact sa isip mo nung nangangampanya. Pero long before, alam mo namang kilala mo na si Duterte bago pa siya magsimulang mangampanya eh, tama? Opo, pero hindi mo maalala kung paano. Hindi mo maalala kung paano mo siya nakilala. Tama? Opo. Tangina. Yan mismo eksakto sinasabi ko. Oo, nagkaroon kayo ng picture sa isip nyo ng isang Duterte nung panahong nangangampanya na siya. Pero long before, bago pa siya mangampanya, kilala nyo na ang Duterte. Kilala nyo na. Paano nangyari? Hindi nyo napansin. Walang nakakapansin. Pero si Duterte, yung kaisa-isang politiko na matindi ang paggamit sa social media, wala lang nakakahalata. Walang nakakahalata social media. May mga lumabas minsang panahon ng mga documentary tungkol sa Davao. Kung gaano kalinis ang Davao, gaano kaganda ang Davao, gaano kayaman ang Davao. Tapos yung influence na yun tungkol sa Davao naimbudo sa isang grupo. Si Duterte. Na merong pagkakataon na itong isang si The Punisher kung tawagin nila, nagmomotor sa kabuuan ng Davao para makita kung ano lagay ng bayan niya. Tapos minsan nagpapanggap na taxi driver
sa gabi para makakita kung sino-sino mga siraulo. Tapos, may pagkakataon, pinakain niya yung upos ng Yossi dun sa isa sa mga banyagang naninigarilyo dun sa lugar niya. Di ba? Naalala niyo yun? Naalala niyo narinig niyo yan? Naaalala niyo narinig niyo yan? Pero halos walang nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Wala halos nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Saan dumaan? Saan dumaan yung balita? Tingnan mo. Isipin mo landslide votes kay Duterte. Landslide votes kay Duterte. Tapos kinuha mo yung matanda. Tapos pumayag siya. Tangina sa akin. Kabahan ka na. Pumayag yung matanda. Putang inang lintik ang talino nun. Pumayag siyang basta na lang siyang makuha. Tapos ang hinihingi niya lang, hindi palag. Ang hinihingi niya lang, bigyan niyo lang ako konting oras para ma-lecturean ko kayo. Putang ina. Tangina, walang nag-iisip. Tangina. Lahat nakatingin doon sa kung ano sinasabi ng balita, kung ano sinasabi ng social media, pero walang nag-iisip ng behind the scenes. Kung ano ba nangyayari sa isip ng mga tao na yun. Magagaling na strategist itong mga to. Hindi birong galing ng strategy nila. Pambuong Pilipinas yung strategy nila. Pambuong Pilipinas yung strategy nila. Ngayon, yung mga iba, parang, Chester, bla bla, bakit ganyan discussion mo? Hindi naman yan sa sumasangayon ako kay Duterte. Hindi rin yan sa tumututol ako kay Duterte. Hindi rin yan sa sumasangayon ako kay Marcos. Hindi rin yan sa tumututol ako kay Marcos. Ang akin, simple konsepto. Lahat ng magagandang plataforma ng mga politikong nakaupo, suportahan natin lahat. Lahat ng pangit na plataforma ng politikong nakaupo, labanan natin lahat. Ganon kasimple sa akin ang konsepto. Bakit? Para sabay-sabay tayo kumangat. Ganon lang yun. Hindi naman ganon kakomplikado eh. Ba't hindi naman ako politiko eh. At saka alam nyo rin naman na hindi naman ako bayad dito sa pagsasalita ko tungkol sa politika eh. Yung mga ibang influencer, ayan, recently nadali, si Ato at saka si Nico David, diba? Tinali ni Makagago tungkol sa pagpapabayad galing sa mga politiko. Ayan, sila, bayad sila. Pero ako, hindi mo kayang bayaran lalo kapag politiko. Ang dami lang nagsubok magbayad sa akin. Ni isa wala akong tinanggap. Madami lang nagsubok, magbayad sa akin, ng mga politiko na hindi biro ang presyo at may milyonin ng halaga, ni isa wala akong tinanggap. Alam naman nila kung gaano ako kagaling magsalita eh. Imposible namang hindi nila nababalitaan yan. Imposible rin naman na hindi nababalitaan ng mga campaign managers nila na mayroong isang Chichester na hindi biro ang galing sa pagsasalita. Imposible hindi nila alam yan. Imposible. Tapos ngayon, nagsisilapit sila. Makulit. Nagsisilapit. Babayad daw. Magkano daw presyo ko. Wala akong pakialam. Hindi ako nagre-reply. Parang hindi ko sila tinanggihan. Ganon yung konsepto. Hindi ko kayo tinanggihan. Hindi ko lang kayo na-replyan. Simple. O ngayon, syempre, pagdating ng panahon, ako naman lalapit sa kanila. Hindi mo nga kami kinampanya. Hindi ko naman alam na lumapit kayo sa akin eh. Simple. Diba? Utak, Pilipinas. Utak. Ang ina, tabaan mo, utak mo, talinuhan mo. Minsan ka lang mabubuhay. Puta, gumawa ka ng maraming resulta. Gamit yung taba ng utak mo, puta. Minsan ka lang mabubuhay. You have the power of the internet on your fingertips. Meron ka kapangyarihan na hindi biro. Na wala nung mga naunang panahon na hindi birong mga hari. Isipin mo yun, hindi birong mga hari, hindi birong mga presidente yung mga nagdaan, pero wala silang kapangyarihan na katulad ng meron ka ngayon na konting pindot mo lang, lahat ng information nasa harap mo na ng mukha mo. Wala halos nag-iisip ng ganyan. Halos lahat, puta. Entertainment ang pinapanood. Netflix, ang putang ina. Loklok, ML. Ngayon, may bago pa. Honor of Kings. Yan ang mga inaatupag nyo sa internet, puta. Hindi nyo alam kung gaano katinding kapangyarihan yung nasa kamay ninyo na kung gagamitin nyo lang sana, hindi rin birong dami ng pera makukuha mo. Yung iba gustong-gusto pera, tabaan mo muna kasi utak mo, puta. Wala ka kasing maibentang mahal na serbisyo eh. Dahil wala kang maibentang mahal na serbisyo, ang meron ka ngayon, yung bulok na serbisyo mo, pinipilit mong bayaran ng mahal, wala ka ngayon choice kundi mag-abroad. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nandi bali nang masira yung buhay ninyo, yung buhay ng pamilya ninyo, yung buhay ng anak ninyo na susunod na lahi ng Pilipino, kumita ka lang ng dagdag na barya para sa basurang serbisyo na binabayaran ka kasi ng barya dito sa Pilipinas. Mo? Wala masyadong nag-iisip.
Yan ang hirap kasi. Wala masyadong nag-iisip. At paano ka nga naman kasi makakapag-isip kapag ka ipit na ipit ka sa pangkain ng anak mo, sa pang-tuition pinambata, sa pangbayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng kapritsyo ninyo. Paano? Kasi kaprityoso kasi. Yan ang problema. Kaprityoso ka kasi. Pero kung ititigil mo lang sana yung kapritsyo mo kahit 2 taon lang, mag-ipon ka lang ng husto, yung 2 taong inipon mo, sapat yun para makapaglagay ka ng konting oras sa maghapon mo para makapagpataba ka ng utak mo at mabayaran ng mahal yung serbisyo mo. Yan ang hirap sa inyo. Saan ako nag-iisip ka lang sana Pilipinas, napakadaling kumita ng pera. Ay, tingnan mo, kung nag-iisip ka lang Pilipinas, maiintindihan mo rin yung ganyang konsepto na hindi biro ang talino ng matanda. Kinuha nila yung matanda, pumayag lang yung matanda. Hindi kayo nagtataka, bakit pumayag? Ang pinoproblema, kung legal ba yan o illegal, ang pinoproblema, yung ICC, ang pinoproblema, bakit hindi pinapayagan ng abogado, hindi pinapayagan ng doktor, nawala pa si Duterte, pumunta daw doon tapos hindi daw makita, wala daw ikang Rodrigo Duterte na naka-detain sa kanila, yun ang sabi. Yan ang pinoproblema nyo Mali ang problema, ang dapat problemahin nyo, bakit pumayag yung matanda? Kahit nalalaman niya lahat ng karapatan nyo. Bakit pumayag yung matanda? Bakit? Wala masyadong nag-iisip ng ganun. Walang nag-iisip, wala ring masyadong nagdi-discuss ng ganun Pilipinas. Wala halos nag-iisip, wala rin halos nagdi-discuss ng ganun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, Brad. Yun, last na lang po, Sir Chichester, yung regarding po dun sa latest statement ni Bongbong Marcos na yung mga drug addict parang biktima lang din sila. Totoo naman. Biniktima nila sarili nila. Sinutsot nila Diba? Ganun lang naman yun Biktima talaga sila. Biktima sila ng ng sarili nilang pagsusutsot. Parang sabi niya dun sa latest statement niya, kaya lang nila nagawa yung magandang klaseng krimen kasi biktima lang din sila ng droga. Biktima nga talaga sila ng droga. Tama nga. Pinapasok nila Diba? Pinapasok nila droga sa buhay nila Sino ngayon may kasalanan? Yung droga? Pililit ka ng droga? Tinutukan ka ng ulo ng droga? Para gamitin mo siya? Potang ina naman. Huwag tayong maglokohan. Biktima ka ng droga. Biktima ka talaga ng droga. Bakit? Putang ina ng kalokohan mo Ginamit mo yung droga Diba? Pero kung hindi mo ginamit, nanahimik ka sana sa bahay nyo, nagtatrabaho ka ng maayos, pinapakain mo ng maayos ang pamilya mo, minamahal mo ang lipunan, minamahal mo asawa mo, minamahal mo anak mo, sumusunod ka pa sa Diyos, hindi mo sasabihin, biniktima ka lang ng droga. Putang ina, wala namang kamay at payan para bibiktimahin ka niyan. Walang kamay at payan, huwag tayo maglokohan. Ginamit mo yan, na-addict ka dyan dahil sa sarili mong kalokohan, curious ka kasi. Yun, curious ka kasi. Diba? Bakit? Gano'ng karami ba sa Pilipinas yung mga gumagamit ng droga na hindi naman na-addict dyan? Diba? Wala lang kayong alam sa medical field. Pero ang pinaka-bottom line yan, simple, inabuso mo kasi. Abusado ka kasi. Ganun lang naman yun. Tingnan mo, bakit bawal ang marijuana? Hindi rin naman ma-justify nila yung bakit bawal ang marijuana, diba? O bakit? Kasi nga abusado nga kasi mga tao. Kaya ipinagbawal niya kasi abusado ang mga tao. Ganun na lang. Simple, abusado ang mga tao. May mga tao maabuso. O yan, ngayon na napapala nyo. Tapos isisisi nyo pa sa drugs. Tangina, simple lang naman yung konsepto Pag hindi mo ginamit yung drugs, walang kayang gawin yung drugs, ano ka? Parehas lang din ang kutsilyo yan. Pag hindi mo ipinansaksak sa kapwa-tao, walang kayang gawin yung kutsilyo, iwan mo lang dyan. Putang ina, huwag tayo maglokohan. Abusado ka lang kasi. Ganun yun. Inabuso mo diba? O ngayon, ano ngayon na nangyari? Nawalan ka ng trabaho. Kasi nahuli ka nag-drugs, diba? O tapos, wala kang makitang trabaho. Ano ngayon na nangyari? Naging addict ka. Bakit? Kasi yung konting pera mo, pinambibili mo pa ng drugs diba? O tapos nung maubusan ka kayo ng pera, ano ngayon ang susunod? Siyempre, gagawa ka ng kagaguhan para quick fix mo, diba? Quick fix tignan mo, karamihan, yung mga addict sa sugal, yung mga yan, yung iba sa kanila nagnanakaw na rin
Parehas lang din ang addiction sa drugs. Yung iba, nagnanakaw na rin para sa quick fix nila. Diba? Yung ibang mga babaero, yung iba dyan, nagnanakaw na rin. Yung iba, huwag tayo maglokohan. Huwag tayo maglokohan. Pag wala kang pera, wala ka talaga, tapos may sobrang gandang babaeng gusto magpakantot sa'yo, tangina, huwag tayo maglokohan. Tangina, alam mo, papalak pa ako, Diyos ko rito. Tamo, huwag tayo maglokohan. Wala kang pera, tapos may magandang babaeng nag-chat sa'yo, gusto magpakantot, tangina, huwag tayo maglokohan. Didiskarte ka ng paraan. Pag wala talaga, ano gagawin mo? Nagkakaproblema lang naman dun sa addiction diba? Dun sa addiction. Ito nga problema. Ang dami nga kasing gumagawa ng kagaguhan dahil sa putang inang droga na yan. Diba? Ganun lang naman yun Ang daming gumagawa ng kagaguhan dahil sa droga. O ngayon, nadali kayo, iiyak-iyak. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ganun lang naman kasimple yun Pero wala naman sinabi si Duterte na kahit inosente, patayin mo Diba? Ang sinabi, pag pumalag, patayin mo. Yun ang sabi niya. Ganun lang kasimple yun. Pag pumalag, patayin mo. Kaysa nga naman ikaw ang maunahan, pulis ka. Diba? Kaysa ikaw ang maunahan. Simple, hindi naman ganun kakomplikado yun. Diba? Tignan mo, yung si Kian, diba? Yung nadali, yung bata na nadali. Diba kinulong din naman yung pulis nun? Kinulong yung pulis Hindi pinakialaman ba ni Duterte? Inilabas niya ba ng kulungan yun? Mali kasi yung ginawa ng pulis. Mali yung ginawa ng pulis. Ganun na lang kasimple. Mali yung ginawa ng pulis. Ngayon, nakulong siya sa sarili niyang kalokohan kasi pati bata, dinali niya. Simple. Pero, ganun lang mga basic yun diba? Pero, pinag-uusapan natin yung dami ng namatay sa drug war. Bakit hindi natin pinag-uusapan yung dami ng biniktima ng mga adik? Ba't hindi pinag-uusapan yan? Tangina, ba't hindi pinag-uusapan yung dami ng biniktima ng mga adik? Ba't parang ang importanteng buhay lang, yung buhay lang ng mga adik? Ba't yung buhay ng mga inosente na tinarantado ng mga adik, ba't hindi natin pinag-uusapan? Puta, anong kagaguhan yan? Ano yan? Nagtutukan tayo? Pitik bulag tayo? Ang importante lang buhay ng kriminal? Hindi importante buhay ng inosente? Putang ina naman? Tang-ina naman? Ulitin ko, tang-ina naman? Inang-ina? Napakatitindi naman ang mga logic ninyo? Importante ang buhay ng kriminal, pero ang buhay ng inosente na tinarantado ng kriminal, wala kaming pakialam dyan, puki ng ina nyo. Tang-ina, ganyan ba logic? Ganyan ang logic? Tang-ina, huwag tayong maglokohan. Anyways, follow-up question, brother. Yan lang po, Sir Chai. Maraming salamat po. Okay, magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal.